Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Pag-usapan po natin mga kababayan ang nangyari po sa ICC, ang pagsasalita po ni Atty. Kapman at syempre po yung may-ari ng video na ginamit po ng ICC ay pumalag po. Pumalag dahil ginamit po nila yung video doon po sa ICC na ito po ay mga chinap-chap. Sanay na sanay po talaga sila sa mga ganyan. Yung mga chinachap-chap na video para lang po mapasama yung gusto nilang pasamain di umano. Hindi po ba? Unahin po muna natin panurin at pakinggan. Ito pong may-ari ng video na ginamit po sa ICC ay pumalag po mga kababayan dahil walang pahintulot nitong journalist mga kababayan. At isunod po natin si Atty. Kapman na talagang ipinamukha po sa ICC ang realidad at ang katotohanan na nangyayari po sa ating bansa, lalong-lalo po sa war on pulburon. Hindi po ba? Umpisahan na po natin. Unahin po muna natin ito mga kababayan. Sa iba naman balita, umalma ang isang Davao City-based journalist sa naging paggamit ng isang prosecutor ng International Criminal Court sa kanyang CCTV video sa confirmation of hearing charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginitang na sabing mamamahayag na hindi po siya kailanman kinontak ng sinumang ICC investigator o ng prosecutor bago ito pinakita sa pagdinig. Kaya mariin niyang tinatanggi ang anumang kaugnayan sa umano'y na-edit o pinagtagpi-tagping video. Kunin natin ang karagdagang detalye sa live report ni Erlo Bringas. Erlo. Ali sa day 3 ng nagpapatuloy na confirmation of charges hearing kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay napansin ng isang Davao City-based journalist yung isang video na ginamit na presentasyon noong day 1. Inalmahan ito kaagad ng nasabing Davao City journalist at humihingi siya ng mismong apology o nagdedemand siya ng apology doon mismo sa ICC prosecution kung bakit ginamit ang kanyang video at ikinonekta pa sa kaso ng Pangulo na hindi naman daw dapat. Bahagi yan ng mga naunang naging presentasyon noong unang araw ng presentation of charges sa International Criminal Court kaugnay pa rin ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diyan ipinakita ng prosekusyon sa pagdinig ang isang 2013 video kung saan makikita si noon at dating Davao City Mayor Rodrigo Duterte na tumutugon sa isang footage ng pagpaslang sa tatlong pinaghihinalaang magnanakaw sa Agdao Public Market sa Davao City. Ayon sa prosekusyon, makikitang parang ipinagmamalaki pa raw ng dating Pangulo ang mga pagpatay at iginiit na malaya o manong kumikilos sa mga salari na inuugnay sa Davao Death Squad sa ilalim ng kanyang pamumuno. Mr. Duterte portrayed himself as tough on crime, law and order enforcer. This triple murder was filmed. Mayor Duterte watched it himself. You can see the perpetrators shooting, committing the crime. Yet, Mr. Duterte, the former prosecutor, Mr. Tough on Crime, could not get this triple murder. Pero dahil sa presentasyon na yan, umalma ngayon ang Davao City-based journalist na si Ben Jason Tesorna na siyang nagmamay-ari ng nasabing video. Naglabas tuloy ng digital copy ng notarized affidavit of denial si Tesorna para tutulan ng paggamit at pagpresenta ng kanyang CCTV video ng ICC prosecutor na si Julian Nicol sa confirmation of charges hearing noong day 1. Sinabi ni Tesorna sa kanyang affidavit na siya ang kumuha din umano at nag-record ng video noong December 19, 2013 nang siya pa ay journalist sa Davao at siya rin ang magmamay-ari ng copyright nito. Dagdag pa ni Tesorna, hindi siya kailanman kinontak ng sinumang ICC investigator o ng prosecutor bago ipinakita sa pagdinig ang video. Kaya mariin niyang itinatanggi ang anumang kaugnayan sa umano'y na-edit o pinagtagpi-tagping video.
Giit ni Tesorna, ang naturang video ay walang kinalaman sa umano'y extrajudicial killings o EJK. Anya siya mismong kumuha ng video na nagpapakita lamang kung paano ipinakita ng dating Pangulo na nooy alkalde pa ng Davao City ang mga bagong high-tech CCTV camera sa lungsod. Nakipag-ugnayan na ang isa sa mga abogado ng kampo ng depensa na si Atty. Martin Delgra kay Tesorna para sa paggawa ng affidavit laban sa CCTV video na inilabas ng ICC prosecution sa confirmation of charges hearing. Grabe, no, mga tambay? Para lang po maikabit yung war on pulburon, pati po yung bago po na kabit doon po sa panahon na yon 2013 sa Davao, yung mga bagong CCTV, ikinabit na po nila sa war on pulburon. Grabe po, no? China-chap-chap nila ang video, chap-chap. Talagang ang ICC parang sindikato rin po ba ito? Sindikato? Talagang grabe, no? Ibang klase. Sino kaya ang nasa likod nitong mga chinap-chap na mga video na ito, mga kabayan? Sino kaya ang nasa likod? Ang nasa likod kaya nito, yung grupo po? Umano? Ni Tonyo? Nila Dilima? Di umano? Yung mga grupo na yan? Hindi po ba? Dahil alam naman po natin, may pondo po kasi yan eh. Ayon po doon sa mga ex-marine natin, $2 million ang budget po para po dyan sa ICC at sa mga ebidensya na ibinibigay daw po galing kay Tonyo sa pambansang sundalong kanin di umano. Ito po mga kabayan, sundan pa po natin. Ito pa po yung kaganapan at pinahayag po ni Atty. Kaufman, na pinamukha po sa administrasyon na sa pangunguna po ng presidente na tinatawag na bangag ng kanyang ate, mga kababayan. Ipinamukha po na mas tumaas pa ang bilang at porsyento ng EJK nung sa panahon niya. Sa panahon po na tinatawag na bangag, mga kababayan. Ito po, pahinga po natin si Atty. Kaufman, mga tambay. Mapupunta sa defense to be found on our list of evidence at PHL D36 0006 hyphen 0001 pages 006 to 0010. The report for the first year of the Marcos administration showed that out of 342 killings, 160 were at the hands of state agents. And the figures and the statistics just kept on rising, with the second year of the Marcos administration, 2023 to 2024, showing an increase in deaths at the hands of vigilantes, albeit a decrease in deaths at the hands of law enforcement officers, from 46.8% to 34%. Hardly a statistic to be proud of. So, with all the prosecutions, fancy bar charts, I'm pretty sure that if they were to recreate them for the period of 2 years after Duterte left power, they wouldn't have room left on their computer screen. The numbers would be so sky high. The conclusion is that there is no reason to believe that Duterte's disappearance from the political scene would have frustrated the ongoing incidents of murder at the hands of state agents or vigilantes. Clearly, I'm forced to ask myself whether anyone on the other side of this room has thought of investigating the Marcos regime and the related phenomenon and holding someone accountable. Why are my colleagues sitting to their right, the victims' representatives, not clamouring for accountability for those deaths? Or is it of no consequence now that Mr. Duterte is sitting in the ICC detention center? Partner na nagtapos Grabe, no? ang pagpresenta ng Defense Counsel ng dating Pangulo. Nakita niyo po mga tambay, mas lumala pa, mas dumami pa, nag-increase pa
ang mga natsugi nung panahon niya na wala na po sa pagiging presidente ang dating Pangulong Duterte. Di po ba? Grabe, tumaas pa. Nakita nyo po? Pero pagdating po sa sinasabi pong EJK, kailangan ng dating Pangulong Duterte lang po ang ipiti nila. Pero sila meron din. Hindi po ba? Bakit si dating Pangulong Duterte lang nandun? Hindi po ba? Wala naman pinagbago. Lumala pa nga eh. Lalo ngayon. Hindi po ba? Grabe ngayon. Dumami po ngayon ang gumagamit ng pulburon. Yung iba nga, ina-upload pa sa social media ang paggamit nila. Hindi po ba? At dito pa po sa isang sinabi ni Atty. Kapman, mga kabayan, ang mga witness laban daw po kay dating Pangulong Duterte dito po sa ICC ay binibigyan umano ng pardon. Binibigyan po ng pardon para lang makapag-witness. Ang iba, pinalalaya. Hindi po ba, mga kabayan? Grabe, no? Pero never din lang papasukin ng ICC sa ating bansa. Never. Pero sila pa ang nanggigipit at pilit pong pinababagsak si dating Pangulong Duterte. Pero hindi sila maipagtulungan sa ICC, mga kababayan. Nakita nyo po, pati yung video, yung mga video po na kuha sa CCTV ay pinagchachap-chap para lang po maikabit sa EJK na sinasabi nila. Unbelievable. Pakinggan po natin si Atty. Kapman dito po sa sinasabi po niya na binibigyan daw po ni Marcos po ang mga ginagawa nilang witness. Karamihan ay pinapardon nila. Pakinggan po natin si Atty. Kapman. De La Rosa issued. I also talked about a recorded telephone conversation in which one of the participants bragged about acting as President Marcos Jr.'s silent partner for channeling witnesses to the ICC. Apparently, I raised the presidential spokesperson's hackles considerably. So let me quote a bit more so that I can assure her that my cognitive faculties, which she doubted, are in fact intact. And this is what this covertly recorded individual, who I'm forbidden from naming, said. They cooperate through me, since I don't hold a position. Redacted. But we are able to do it. So what? What happened here is an ICC investigator will give me a list of witnesses, documents they need to bolster the case against Duterte. Then I provide it. I give it to the different agencies so it can be approved. There are witnesses who need a pardon. I get the authority from the president. And they are granted a pardon. Basically, like that, it becomes a priority mission of the government. I don't think I've disclosed here, Madam President, any working methodology of the Office of the Prosecutor. I also talked about a recorded telephone conversation in which one of the participants Grabe, no? bragged Grabe, mga acting tambay, no? as President. Ayan po, natutuklasan na po. Ayan, talaga pong sinabi po sa kanila ni Atty. Kapman. Pati po ang mga witnesses, mga bayan, mga may sala para lang po makapag-produce, para po maikabit sa dating Pangulo. Mga kabayan, yan. Binibigyan po ng pardon. Ibang klase. Talagang yan po yung sinasabi po na budget. Yung budget po na $2 million. Hindi kaya? At nagkaroon pa ito ng sinasabi pong pagpupulong. Pagpupulong po saan? Sa bahay mismo ni Boying. Hindi po ba? Yung po sinasabi po ng Marines. Mga ilang beses nagpulong, nagkita-kita ang ICC. Kasama po si Torre, nakita rin daw po. At nahandyan din siyempre si Tonyo, si Boying, at ang ICC para po pagplanuhan daw po nila di umano ang gagawin nila sa dating Pangulo. Lahat po ay ginawa na nila.
mga chop-chopin ng video para itugma. Tapos magbigay o kumuha ng mga sa kulungan, kung saan man yan, binibigyan nila ng pardon. Ibang klase. Para lang po maikabit. Kaya po lahat po ng ginagawa po ng gobyerno, mga kababayan, ibang klase. Gamit na gamit po ang pera ng taong bayan para lang po sa pamilya Duterte, para lang po sa pagpapabagsak. Ibang klaseng gobyerno natin ngayon. Ang dapat trabahuhin nila, ang ating naghihirap na bansa, ang ating naghihirap na mga kababayan, hirap na hirap sa nagmamahalang bilihin, pero ang tinutukan lang po nila na mag-aapat na taon na, inuubos ang pera ng bayan sa pamumulitika, sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Ginagawa nila lahat umano para pabagsakin lahat ng witness, lahat ng video, pati video, chinachap-chap. Ibang klase. Samantalang sa kanila rin naman ay napakaraming EJK victims. Hindi po ba? Samantalang tahimik po ba? Marami rin sa kanila na natsugi. Tumahimik po ba bansa? Natakot po ba ang mga adiktus? Di po ba hindi? Laganap na laganap, hindi natakot. Dahil nga po, yung mismo yatang Pangulo ay gumagamit nito. Kaya hindi na sila natakot. At yung mismong dating PNP chief ay kinukonsinti pa sila. Di umano. Dahil mismo raw po, yung pulburon ay hindi naman daw po ito masama. Nakakatulong pa. Lalo-lalo raw po sa mga per oras ang trabaho. Unbelievable. Ganyan po katindi, mga kababayan. At syempre, yung itong gobyerno na ito, wala kang nakita. Hindi mo man lang makita ang achievement nila. Ang ginawa lang po sa atin, puro ganito. Ubos ang pera ng taong bayan sa pamumulitika. Kilalaki pa ng kanyang Intel Fund. Iubod ng laki pa ang kanyang confidential fund. Nagamit din kaya rito ang kanyang confidential Intel Fund, mga kabayan, dito po sa pagpapabagsak sa mga Duterte, sa Vice President, at lalong-lalo po sa dating Pangulong Duterte. Nakita nyo po, grabe po ang ginagawa nila. Unbelievable. Tingnan nyo po kalaki ang kanyang Intel at confidential fund, mga kabayan. Nakita nyo po how many billions ang kanyang Intel and confidential fund? How many billions yan, mga kabayan? Di po ba? 4.5 billion. 4.5 billion. Talagang sunod-sunod po, mga kabayan. Ang kanyang confidential Intel fund, 2023, nakita nyo, 4.5 billion. 2024, 4.5 billion. 2025, 4.5 billion. Pagdating po ng 2026, ay meron po siyang 11.8 billion. Yan po ang kanyang confidential Intel Fund. Ibang klase po. Kalalaking numero. Mga kababayan, kalalaking numero. Ito kaya ay kasama rin sa ginagamit nila para pabagsakin ang mga Duterte. At gumagamit na po sila lahat, pati po kasinungalingan, pati ebidensya. Pati ebidensya, kasinungalingan na rin. At nakita naman po natin kung sino ang kasama nila sa ICC. Di ba? Halos puro makakaliwang grupo. Umano ang nahandon. Gamit na gamit. Hindi po ba? At karamihan daw po, ayon sa ating mga kababayan, karamihan ng witness doon ay grupo pa ng makakaliwa ang ginagamit. Di po ba? Kaya dito po sa ginawa ni Atty. Kapman, mga kababayan, napakaganda po ng ginawa po ni Atty. Kapman. Talagang ipinahayag niya po at pinakita niya po, hindi lang po sa ICC, sa buong mundo, kung ano at anong klase na politiko at gobyerno meron ngayon sa pangunguna po na presidente na tinatawag na bangag. Politika lang po ang pinag-ugatan nito. Dahil nung makabalik po sila sa kapangyarihan, ayaw na nilang makabalik ang mga Duterte sa Malacanang. Dahil nga po, bumuo na po sila di umano ng sindikato. Ginawa na po nilang sindikato umano ang Pilipinas. Dahil po sa pakinabang. Hindi kaya. Mabuhay po kayo, Atty. Kapman. Mabuhay po kayo. At syempre po, nagpapasalamat din po tayo doon po sa may-ari ng video na siya po ay nagsalita at kinukundina niya po ang ICC dahil doon sa video
na siya po ang gumawa at siya po ang nag-record, pero kinuha na lang po. At yan po ay ipipresenta po yan ni Atty. Berga, mga kabayan. Kukuhanan po siya ng statement, mga kabayan, para po ipresenta yan sa ICC. Tama po yan. Dahil ang ICC ay gamit na gamit po yata talaga sa politika. Naturinga International Criminal Court, yung pala, mga kabayan, pera-pera lang din pala, umano. Lumalabas po ang ICC ay pera-pera lang din pala, umano. Ibang klase. Kaya lalabas po yan. Sunod-sunod na po yan, mga kabayan. Dahil nga po mismo, yung mga ating mga Marines, mga kabayan, ay nagpatotoo na po na talagang pati ang ICC ay nakikinabang daw po, umano, sa pera ng taong bayan, sa korupsyon. Kaya po marami pa pong ibubulgar yan, mga kababayan, lalo po si Saldico. Malalaman po ng taong bayan kung gaano po kalaki ang budget nila totally na ibinigay sa ICC. Galing po sa ating buwis. Dahil yung pinaputok lang po ng mga Marines ay allowance pa lang po. Allowance, mga kababayan, panggastos pa lang nung nasa Pilipinas sila. $2 million daw po nung nasa Pilipinas. Paano na po, hinihiring na. At marami na po na gawa po nga mga imbento na sinasabing ito daw po ay magdidiin. Hindi ba? Didiin daw po ang dating Pangulo dito sa mga ebidensya na inilabas nila, mga kababayan. Gano'n naman po. Dahil sanay na sanay po yata sila magsinungaling. Dito kaya sa ginawa nilang pagcha-chop-chop ng video at mga pagsisinungaling, pati po ang mga witness ay pinapardo nila, pinapalaya nila para lang maikabit at mapasama ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Hindi po ba? Hindi po ba dapat ang nililitis nila at bigyan nila ng sinasabing respeto at bigyan po ng katarungan yung mga biktima, yung mga biniktima po ng masasama, lalong-lalo po yung mga gumagamit ng pulburon. Ayaw na po nilang pag-usapan yan. Yung mga pamilya na biktima, nasaan na po yung katarungan, nasaan po ang human rights ng mga nabiktima po ng mga tao na yan. Hindi po natin alam at hindi po nila alam kung kailan po sila bibiktimahin at kailan tayo bibiktimahin ng mga hayop na yan. Nalulong sa pinagbabawal na pulburon. Kaya mabuhay po kayo, Atty. Kapman, at talagang ipinamukha nyo po sa ICC dahil nakita po natin mga itsura ng ICC nung sinasabi na po ni Atty. Kapman yung realidad at yung totoo mga pinagagawa nila at dokumentado po, may hawak po mga dokumentado si Atty. Kapman, lahat po ng sinabi niya, pati po ang EJK ng administrasyon ngayon. Grabe po ang mga natsugi. Pero kampante si Marcos Jr., mga kababayan. Tanging ang dating Pangulong Duterte lang ang iniipit nila na nagbigay po ng kapayapaan, katahimikan at natakot po ang masasamang tao ng 6 na taon sa ating bansa. Yan po ang napakagandang pangyayari, mga kababayan, na ang kabutihan ang mga naig, hindi po ang kasamaan. Pero ngayon sa panahon natin, mukhang gustong manaig sa ating bansa ay kasamaan, hindi ang kabutihan. Baliktad po, mga kababayan, dahil po sa kasakiman. Thank you po, Tony Kaufman. At syempre po, maraming salamat po doon po sa isa pong journalist po natin na nakabase po sa Davao. Mabuhay po kayo dahil pinalabas nyo ang katotohanan. Hindi po pwede na lahat ng kasamaan ay magtagumpay. Kailangan po natin yan na magsalita. Katulad po ng mga Marines. Sana po ang ating mga Marines ay isama rin po natin sa ating mga dasal na maingatan po sila. Dahil ngayon po inuumpisahan na po silang imbestigahan. Imbis na ang imbestigahan ay mga magnanakaw sa ating bansa, ang iniimbestigahan po ay yung mga nagpapatotoo at mga witness. Ang gusto po nilang ipitin. Ang mga magnanakaw sa ating bansa ay safe na safe. Walang katinag-tinag, mga kabayan. Pagka ikaw ay nagsabi ng totoo, ikaw pa ang lalagay sa peligro at pilit na pinasisinungalingan dahil nga po sindikato ang ating bansa sa panahon ngayon.
Muli po mga kabayan, maraming salamat po sa inyo. Sana gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga patuloy po nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like and share. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat mga kabayan. Mabuhay po kayo. At ingatan po kayo sa inyo po mga paggawa. At ganoon din po mga kabayan. Ingat-ingat po tayo at dasal-dasal po na maingatan po tayong lahat at ang pamilya Duterte maingatan po at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At ganoon din po maingatan din po ang mga Marines, mga kababayan. Muli po, thank you po sa mga dasal po ninyo. Tiis-tiis lang po tayo mga kababayan. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.